kilalanin si Santa Maria Magdalena. Si Santa Maria ay taga Magdala kaya tinawag siyang Santa Maria Magdalena. Isa siyang tagasunod at alagad ng ating Panginoon. Siya ang unang nakasaksi ng muling pagkabuhay ni Jesus. Itinuturing siyang babaeng nagbagong buhay upang sumama kay Jesus. Si Maria Magdalena ay isang taong makasalanan na tinanggap ng Diyos matapos pagsisihan ng mga ginawang kasalanan. Ayon sa Bagong Tipan, masasabing si Maria ay taga Magdala na isang bayan sa dalampasigan ng Galilea. Isa siyang babaeng Hudyo na lumaki sa hentil na bayan. Tinatawag si Maria na kalapating mababa ang lipad at babaeng nagsisi. Siya din ay kilala bilang babaeng sinapian ng pinangdemonyo na pinaalis ni Jesus. Si Maria Magdalena ay ang pangalawa sa mga importanteng babae sa buhay ni Jesus. Kasama siya sa paghihirap, kamatayan at saksi sa muling pagkabuhay nito. Nagtungo si Maria Magdalena at ang dalawa pang Maria sa libingan ni Jesus upang ito ay linisin. Ngunit bukas na ang libingan at wala doon si Jesus. Tumakbo si Maria upang ilahad ang mga naganap. Kasama siya ni San Pedro. Bumalik sila na gulat sa nakita. Biglang nagpakita si Jesus at sinabi, "Sabihin mo sa kanila, ako'y aakyat na sa langit." 14 na taon matapos ang pagkamatay ni Jesus, dinala ng mga Hudyo si Magdalena sa isang bangkang walang layag o sagwan, kasama sina San Lazaro, Marta, San Maximino, San Sidonius at ang katulong niyang si Sera, at ang katawan ni Santa Ana, ina ni Maria. Ipinadala sila ng pinalaot lang sa dagat ang bangka at nakadaong sa katimugan ng Pransya, kung saan doon nanirahan si Magdalena sa isang kuweba na tinatawag na Sante Bome hanggang sa siya ay mamatay. Binigyan siya ng banal na Eukaristiya ng mga anghel bilang pagkain. Namatay si Magdalena sa gulang na 72. Himalang nailipat ang kaniyang katawan ng mga anghel bago mamatay sa kapilya ng San Maximin kung saan huli siyang natanggap ang huling sakramento. Sinasabi ng simbahang Griego na sa Esophagus tumira si Magdalena kasama si Maria bago namatay, at inilipat ang kanyang mga labi sa Constantinople noong 886 at pinangalagaan. Noong 745, ayon kay Sigebert, inalis sa Vasile ang mga labi ni Magdalena, at noong 1279 nang magpatayo si Haring Charles Napoles ng kumbento para sa mga Dominikano nila Sainte Baume, nakita ang mga labi ni Magdalena na hindi nagagalaw kung saan may nakasabi kung bakit nanatili itong nakatago. Noong 16,000 inilagay ang mga labi ni Magdalena sa sarcophagus na ipinadala ni Papa Clemente. Hiwalay dito ang ulo ni Magdalena, at noong 1822 nang muling itayo ang simbahan ng Les Sainte Baume, muling dinala rito ang mga labi at magpasa hanggang ngayon, doon nananatili kung saan maraming mga nagpupuntang deboto. Santa Maria Magdalena, ipanalangin mo kami. Kayo, ano ang pagkakakilanlan nyo kay Santa Maria Magdalena? Meron ba siyang imahe sa inyong lugar? Ibahagi ang inyong pananampalataya sa kanya. Sinong poon ang nais mong itampok sa ating pagkilatis sa mga banal? I-comment mo na yan sa ibaba. At yan ang pagkakakilanlan kay Santa Maria Magdalena.